Oops. The camera is rolling already. Can you see my shirt? Life begins after coffee. Yes. So welcome back to my vlog again. Welcome to Larry Boy TV. I have a new name on my vlog. It's Larry Boy TV, where I will be talking about anything under the sun. My life in Angola. Just this week I talked about my escapades and my plants, my plant eater journey, my cooking skills, everything. For today's video, isi-share ko sa inyo yung mga hirap ko, my hardships, how I passed the CPA exam, or how I achieved my dream of becoming a CPA. Ano yung mga hirap na pinagdaanan ko bago ko nakuha yung pangarap ko. Okay, it wasn't easy. For those who doesn't know me, I am Larry. I am a certified public accountant. I graduated BS Accountancy in Catanduanes, year 2000. Okay, I was an average student. Pasang awa nga, sabi ko nga sa nakaraang video ko, pasang awa lang. I graduated in March of 2000, and then pumunta ako ng Maynila after graduation. Sinubukan ko maghanap ng trabaho, and ang hirap-hirap maghanap ng trabaho sa Maynila, lalo't pag yung graduate ka ng probinsya, tapos hindi maganda yung mga grades mo. Siyempre ang hirap ng accountancy. Ang mga grades ko lang sa accounting major subjects, mga 3.0, 2.8, ganyan, 2.5. Hindi talaga ako magaling. Siguro dahil hindi rin ako ganun nag-focus nung college, nahirapan talaga ako ipasa ang accountancy. So nung naghanap ako ng trabaho sa Maynila, wala akong makita ng trabaho. Totoo yun na ang priority nila sa mga ibang companies. Sa pakiramdam ko, siyempre, ang priority nila yung mga graduate sa mga schools na magaganda, tapos magtataas yung grades, cum laude, ganyan. Hindi naman ako yun. So, ang nangyari, nakiusap ako sa mama ko, sabi ko, kasi May na, wala pa makuha trabaho, 2 months na ako sa Maynila, wala pa makuha trabaho, mag-June na. Sabi ko, mag-review na lang ako. Sabi ko, pag bigyan ako ng pang-tuition, 8,000 pa yung tuition fee noon. Tapos tinulungan din ako ng kapatid kong nagtatrabaho. So, pinag-tuition nila ako. Nag-review ako. Tapos nahirapan ako. Since galing ako ng probinsya. At hindi, parang sa pakiramdam ko, hindi maganda yung foundation ko. Kasi hindi nga ako gaanong magaling. So, pagdating ko sa review school, nahirapan ako lalo. Hindi ko masundan yung mga handouts, yung mga review materials. Hindi ko siya masundan. So, ang nangyari, bumagsak ako. Pumasa. Ang grade ko parang 72. 72 yung first exam ko. So, after ng exam, since di nga pumasa, nag-apply ako ng trabaho. Pinasok ako ng pinsan ko dun sa kakilala niya. Doon siya nagtrabaho pala yung pinsan ko din. So, pumasok ako sa isang bangko. Cash sorter. Kami yung nag-aano ng mga cash. Through agency kami, hindi ako sa bangko. Cash sorter. Yung nag-pick up ng mga deposits sa mga kliyente ng bangko, like sa Jollibee, ganyan, PLDT, ang kliyente namin nun. So, sumasakay ako ng armored cars. Alam niyo yung may bit-bit na yung may bit-bit, kumuha ng pera na mangolekta sa mga kliyente ng bangko. So, ganun yung trabaho. Tapos pagdating ng bangko, kami pa magbibilang noon. Bibilangin ko pa yon, tapos ibabalanse dun sa Pero doon sa pinik-upan namin, bibilangin din namin. Tapos pagdating sa bangko, mag-aano pa kami magbabalanse. Mahirap yung trabaho kasi inaabot kami ng gabi, hating gabi minsan. Tapos alabang ako na-assign, ang ko nun, ang uwi is Mandaluyong pa. Doon ko nakilala nga yung first girlfriend ko sa Manila.
So after that, nung naghiwalay kami, kasi nga, nag-resign ako kasi dahil dun sa una kong vlog, sa sinundang vlog nito na nag-resign ako dahil nga na-discover ko na yung girlfriend ko ay may kalibin na pala na katrabaho din namin pero nasa ibang branch siya ng bangko nagka-assign. So, yun, na-sacrifice yung work ko. Dapat medyo okay naman kasi do minimum lang naman din yung sahod. Eh, gusto ko talaga maging CPA. Hindi rin naman siya ganong accounting related. Kasi ano lang kami parang nagbibila ng pera sa bangko. Sa tingin ko hindi ganun hindi ko nagagamit yung pinag-aralan ko masyado. Tapos hindi din naman kami direct hire. Kung direct hire, okay. So nag-resign ako. Doon nagsimula yung hirap ko maghanap ng trabaho. Ang hirap, sobra. So from September that year, pumasok pala ako From October, pumasok ako doon ng October, November, ganyan. Tapos nag-resign ako ng Feb. So from February of 2001, I was unemployed. Unemployed ako ng February 2001. Pumasok ko sa work nito November until February. Parang end na ng February kasi EDSA dos yun eh. Tapos, so from March 2001 up to August, wala akong trabaho. Ito yung hirap na pinagdaanan ko habang naghanap ng trabaho since nga yung mga kapatid ko din noon, sales lady sila sa mall din. Tapos mahirap yung buhay. Nakatira kami sa squatter sa Mandaluyong. Tapos bibigyan nila ako ng pamasahe 50 pesos para maghanap ng trabaho. Yung sasakay ako ng EDSA bus papuntang Ayala, 20 pesos. Pag nahulugan ako ng pera kasi mag-jeep pa ako mula dun sa bahay namin papunta dun sa sakayan sa EDSA. So mag-jeep ako ng parang 8 pesos. 50 pesos is eksakto. Walang pangkain, walang pantubig. So aalis ako ng umaga, uuwi ako ng mga hapon na walang lunch. Ganun yung hirap na pinagdaanan ko. Tapos wala kang makukuha ng trabaho. Tapos yung damit ko pang isusuot, pinaproblema ko kasi wala akong long sleeve, wala akong pants. Siyempre pag magpapa-interview ka, kailangang naka long sleeve ka, kailangang siyempre naka postura. Wala naman akong mga gamit. So nanghihiram pa ako noon sa tiyuhin ko na doon nakatira din sa Mandaluyong. Nanghihiram pa ako sa kanya ng long sleeve. Tapos ayun, ang hirap, hindi talaga ako matanggap. Tapos wala pa kaming telepono sa bahay. Nakikisuyo lang ako doon sa kapitbahay namin na pagka may tumatawag sa akin na mag-i-interview. Wala rin akong cellphone. Yun, ang binibigay kong contact number, yung sa kapitbahay namin. So, ganun yung hirap. So, akala nyo, di ba, nakikita nyo ko ngayon, narating ko yung pangarap ko. Pero, before that, marami akong hirap na pinagdaanan. So from March to September, frustrated na ako, wala akong makuha trabaho. Nalibot ko ang buong Makati, nalakad ko yan. Siyempre pagbaba ko ng EDSA, Ayala, lalakarin ko na yan yung Quezon, yung Makati up, papunta doon sa mga papasok sa Makati, nilalakad ko na yan. Papunta sa mga building para hanapin yung mga building na nang i-interviewhan ko. Sa madaling sabi, wala nangyari sa pag-apply ko. So nakiusap ulit ako doon sa kapatid ko na tulungan ako mag-review. Wala rin kaming pera, so hindi ako nakapag-review ulit ng October. So ang ginawa ko, ng May. Tama ba? Hindi ako nakapag-review ng May. So, September, frustrated na ako ng September. Sabi ko sa ate ko, ipasok mo na ako sa mall dun sa trabaho niya. So, nag-apply ako sa mall, sa Rustans. Yeah, shout out sa mga taga Rustans. I was an employee of Rustans before
sales associate sa mall sa kanilang ah, Harrison Plaza branch. Buhay pa ang Harrison Plaza branch noon. Doon ako na-employ as sales associate sa Rustan's Flower Shop. Natuto akong mag-arrange ng flowers kasi nagbebenta kami ng mga artificial flowers, tapos nag-arrange din. So, yun. Nagtrabaho ako doon ng mula September of 2001. Tapos nag-review ako ng October. Nakiusap nga ako sa ate ko, nabigyan ako ng pan-tuition. So, yun, binigyan naman niya ako ng pan-tuition. Pang down payment sa tuition fee. Tapos yung iba, ako na nagbayad kasi nga nagtatrabaho na ako ng September. Tama, September of 2001. So, ang nangyari nun, since nagtatrabaho ako, nag-start yung review ng October ba? November of 2001 nag-start yung review. So, pumapasok ako sa review school ng morning from 7 a.m. up to 12. So, pagkagaling sa review school, ang review namin noon hanggang 1, 7 to 1. Tatakbo na ako, hindi na ako nag-a-attend ng huling subject. Kasi may pasok na ako ng alauna sa mall. So, from Manila nag-review ako sa Sipar. From Sipar, ng alas 12, tatakbo na ako. Tatakbo na ako, no? Tapos, para maabot ko yung alauna ng Harrison Plaza na na duty ko. So from 1 to 9 p.m. minsan hanggang alas 10, 1 to 10 naka-duty ako sa mall. Tapos so after lalabas ng 10, babiyahe pa ako hanggang Mandaluyong. Makakarating ako ng bahay minsan 12 na or past 12 na ng midnight. Magre-review pa ako noon, self-review pa sa bahay. Gutom na ka na noon, magdi-dinner ka pa lang ng ganong oras, alas 12. Ang lunch ko, doon na sa trabaho, yung pag nag-break time na ako, doon pala ako mag-lunch, mga alas 3, alas 4, doon pala ako mag-lunch. Tapos, yun nga, pagkadating ko ng bahay ng 12, midnight, magre-review pa ako ng mga hanggang 2, minsan hanggang 3 a.m. Tapos gigising ako ng 5:30 or 6 o'clock. Kasi kailangan ko na namang habulin yung review school ng 7 o'clock. So, ganun umikot yung buhay ko, yung hirap ko mula October of 2001 until December 31. December 31, so 3 months. 3 months akong ganun yung buhay ko. Sobrang payat ko noon. Kung makita nyo yung picture ko nung sobrang payat ko. So, from December 31, sabi ko kay ate, mag-resign na ako kasi kailangan ko nang mag full time sa review para nga maipasa ko yung review. So, January, nag full time na ako sa review. Ang tekniko noon para maintindihan ko lahat ng subjects. Sa umaga, nasa review school ako ng 7 to 1 o'clock, no? Tapos doon ako magla-lunch, may baon akong lunch. Siyempre, kailangan mo baon, hindi tulad ngayon, no? Yung mga pepera, kumakain sa labas. Hindi ko na-experience yun yung mga kumakain sa labas, Jollibee, ganyan, McDo. Hindi ko na-experience yun nung nag-review ako. Lagi akong may baon. Okay lang naman sa akin kasi favorite ko naman yung mga pritong galunggong, tsaka tilapia. Usually ganun yung binaba ko, pritong galunggong, pritong tilapia, ginisang ampalaya. Yun, okay na ako doon. So, pagkatapos ng session ko, ng morning session kasi ako. So, after 1, magla-lunch, tapos mag-stay pa ako doon sa review school kasi pag sa bahay, medyo, syempre hindi out of focus ka pag nandun yung mga tao, magdadating yung mga kapatid ko ng hapon. So, pagdating ko ng pagka 1 o'clock hanggang alas 4, nandun pa ako sa review school. Uuwi ako pag pag mag-aalas 5 na para iwas traffic. So, pagdating sa bahay, after dinner, umpisa na naman ako ng review. Hanggang, yun nga, magdamag. Hanggang midnight talaga ako nag-review. Kasi nga alam ko na mahina yung yung foundation ko. So, ang technique ko is kinabisado ko talaga yung Prac 1 tsaka Prac 2, yung libro ni Valix tsaka ni Peralta, parang cover to cover, na sinolve ko yung lahat ng problems 2 beses. Parang
matapos ko siya, tinatapos ko siya, tapos nabalikan ko siya ulit. Ganun ko siya na-master yung Prac 1 tsaka Prac 2. Kasi ang isip ko noon, pag naipasa ko yung, pagka na-perfect ko yung Prac 1, Prac 2, makukuha ko na yung Audit Prab, MS. Bali, 4 na subject na, tsaka yung ano pa, theory of accounts, ganyan, makukuha ko pa. Ang hirap talaga ako sa ang alam kong hindi ko maipapasa yung business law tsaka taxation. So, yun, awa naman ng Diyos at sa pagtsitsaga, naipasa ko yung exam ng May of that year. Di ba, nag-full time ako ng review ng January to May. Pumasa naman ako. Pumasa. So, doon na nagsimula. CPA na ako. So, nabuhayan ako ng loob na ayun, may isang data na ako para makuha sa trabaho kasi nga nung nag-a-apply ako ng trabaho, parang hindi ka pinapansin kasi graduate ka ng probinsya, hindi naman ako kagapuhan, ganito. Hindi pa ako ganito kagwapo. Super payat ko nga, tapos hindi ka naman maporma. So yung dating mo, probinsyanong dugyot. Probinsyanong dugyot yung dating mo eh. Hiniraman yung damit mo, either maluwag, tapos baduy, na hindi, basta, tapos mahina. Wala akong alam hindi ako computer literate. Actually, nung unang work ko, sa unang employer ko after kong pumasa sa exam, nakuha akong accountant sa isang manufacturing company sa Laguna. Sa Laguna yon. Hindi talaga ako marunong mag-computer. Pero yung CPA, tapos hindi marunong mag-computer. Kasi wala kami nun sa probinsya. Hindi pa ganun yung computer subjects. Parang hindi talaga siya ganun ka nabigyan ng atensyon. So, Excel, hindi ako marunong. So, salamat nga ako dun sa naging supervisor ko dun sa first job ko na tinulungan niya akong na-familiarize ko naman yung basic sa basic computer skills tsaka yung basic Excel. Pero hindi ako nagtagal doon kasi na-assign ako sa Laguna sa manufacturing plant namin sa Santa Cruz. Tas Manila ako naka-base, di ba? Every Friday ang uwi ko noon from Santa Cruz. Masyado akong nalungkot kasi nakatira ako sa planta. Nasa may taas, parang may accommodation sa planta. Nakahiwalay ako doon sa ibang employees. Merong mga nakatira doon, pero isang may accommodation doon sila nakatira. Since walang bakanting space, walang bakanting room, ako naman, tinira nila doon sa taas ng planta. Maingay man doon. Tapos nakikita ko yung mga workers doon sa baba, may salamin lang na malaki. Pag maingay yung planta kasi 24 hours yung operation. Desiccated coconut yung mga produkto namin, tsaka coconut milk. Okay. So yun, after ilang months, naghanap ako ng ibang work. Nag-resign ako, tapos nakakuha ko ng ibang work noon. Yun na yung inabot na ako ng 4 years dun sa work ko bago ako nag-abroad. So yun guys, yung hirap ko, no. Hindi ganun kadali maging isang accounting grad na hindi ka CPA talaga, tapos hindi maganda yung background mo, yung grades mo hindi maganda. So kailangan talaga magaling ka. Kaya nga sabi ko nung nag-apply ako, ito lang yung sandata ko. Kailangan kong ipasa yung CPA exam. So ginawa ko lahat. Brad, binababad ko yung paa ko sa tubig na may asin para hindi ako antukin, tapos nakakailang tasa ako ng kape habang nagre-review ako. Gusto ko talagang ang objective ko talaga nun is i-master ko yung buong libro. Yung cover to cover ng libro. Talagang minaster ko lahat ng topics. Inuulit ko. Nung natapos ko siya, inuulit ko talaga siya. So yun yung sikreto ng pagpasa ko sa exam. There's no easy sa success. Paghihirapan mo talaga. Pero na lang siguro kung sobrang galing mo, cum laude ka, pwede kang mag-easy sa review. Pero kung katulad ko na hindi ka gaanong confident dun sa knowledge mo sa undergrad, kailangan mo talagang kasi hindi mo alam kung ano yung lalabas sa exam eh. Kailangan mo talagang i-master yung lahat ng topics. Para kahit anong tanong yung tanong sa exam, paikot-ikutin man, alam mo yung gagawin mo. So
So yun, kasama na dun sa pagpupuyat mo, paglalaklak mo ng sobrang daming kape, sa pag-aaral mo ng pagmamaster mo ng mga topics, samahan mo ng dasal. Sobrang dasal. Kasi nung nag-review ako, halos lahat ng santo nilapitan ko. Oh, true. Every Friday, nasa Quiapo Church ako nagsisimba. Pupunta pa ako sa St. Jude. Tapos every Wednesday, nagbabaklaran ako. Walang palya yon nung review months ko. So, sobrang naging malapit ako sa Diyos, sa simbahan. Oo, talagang pinagpipray ko na Lord, ibigay mo naman sa akin kasi yung hirap talaga na pinagdaanan ko. Sabi ko, paano ko mababago yung buhay ko? Paano ko mababago yung buhay ng pamilya ko? Kumbaga, ginagawa ko lahat talaga para ipasa. So, sana kako tulungan naman ako. Kaya yun nga. Every week, regular yun. Nag-church ako, nagka-Quiapo church ako, nagsisimba. Tapos every Wednesday sa Baclaran, nag-St. Jude. Martes ba yung St. Jude? Hindi ko gano'n sure. Tapos dito pa sa may Anonas, sa may anong pangalan ng church din, may church din doon sa may Anonas, sa may LRT station. So yun, regular din ako nag-church. So yun, ngayon confident ako na magaling ako sa accounting. Sa practice nga hindi naman ganun kahirap compared sa theory. Sa actual accounting job, yun naman ganun. Hindi na ganun kahirap. So yun guys, yun ang buhay na. Tapos yun, after kong makapagtrabaho na, lumipat na kami ng maayos na apartment sa Cubao, sa Aurora Complex. Ngayon, ang tagal na. Sa Halili Complex, katabi ng NCBA, o diba, na nagginiba na rin ngayon yun, ang tagal na nun. Giniba na rin siya, parang pinapatayuan na ng kondo. Tapos tumira kami sa Cainta, sa Rizal, umupa na kami ng apartment. Nakapag-upa na kami. Dati sa squatter lang, 2,000 lang upa namin sa isang 2-bedroom na na bahay. Nung nakapagtrabaho na ako, lumipat kami sa parang 7,000, pero may kahati kami 3,500. Tapos naging 5,000, 4,000 na nung nalipat kami sa kabila. So ganun pa kamura dati yung mga tirahan, no? Pero ngayon sobrang mahal na. Tapos nung nag-abroad na ako, yun, first investment ko na, lumipat na kami ng condo unit. Nakakuha ko ng isang condo unit sa Mandaluyong along EDSA. So yun yung step. Tapos tuloy-tuloy na yung investment ko sa real properties. So next topic ko pala, kung ano yung magandang investment, condo ba or house and lot. I have both. Meron akong house and lot, saka meron akong condo yun. Pero so compare natin kung anong mas magandang investment. So yung guys, yung mga pinaghirapan ko, yung mga hirap ko, no? So good luck sa mga accounting grads na mag-exam, sa mga gusto pang mag-exam, kahit wala sa edad yung pag-exam. Tiyaga lang para maipasa. Bye guys!